Inisip ni Cesar ang kinabukasan at pag-aaral ng kanyang panganay na anak kung aasa siya sa kakarampot na sweldo ng isang nag-oopisina. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyong lisanin niya ang Pilipinas upang maging mekaniko ng barko sa ibang bansa. Naranasan niyang ilang buwan na nasa loob ng barko kahit bumabagyo, at dahil walang telepono o internet man lang ay nakaranas ng matinding kalungkutan. Sa lungkot ng pagiging hiwalay sa kanyang pamilya, natutunan ni Cesar ang bisyo. Marami sa mga seaman ang natutong mambabae at di ito naiwasan ni Cesar. Sa likod ng mga kalokohan, naramdaman pa rin ni Cesar ang kalungkutan. Naisip niyang walang papalit sa kalinga ng kanyang sariling pamilya. Ngunit sa kanyang pag-uwi, di naging maganda ang salubong ng kanyang asawa, lalong-lalo na nang malaman ng kanyang asawang nagkaroon siya ng babae. Sa gitna ng kawalan, inisip ni Cesar ang tunay na dahilan ng kanyang pagsasakripisyo. Isang kaibigan ang nagpakilala sa kanya sa Panginoong Diyos. Ang pag-uusap na ito ang naging simula ng pagbabago sa isip at puso ni Cesar. At mula noon, mas binigyang importansya na niya ang paghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Mula 1971 hanggang 2007, naging seaman si Cesar. Sa kanyang pangingibang bansa, napagtapos niya ang 7 mga anak. Dahil sa nakamit na katagumpayan sa buhay, piniling ibalik ni Cesar ang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa iba't ibang medical missions at outreach programs. Patuloy na naglilingkod sa Diyos si Cesar, bagamat siya ay retirado na. Para sa kanya, walang papalit sa kagalakang nagmumula sa paglilingkod sa Diyos. Pamilya po ang isang napakahalaga na mabigyan natin ng isang magandang buhay at sa tulong at biyaya ng